Exodus chapter 20 verse 12, the Bible says, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Exodus chapter 20 verse 12, read. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Magamputan. Most precious and heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, Lord, salamat sa mong kayo, Lord God. Salamat sa kabuntagon, di mong gihatag, Lord God. Salamat, Lord, ikaw magadumala sa servisyo karon. Lord God, this is the day that we honor our fathers, Lord God, their sacrifice, their love. Lord, thank you so much, Lord God, for them. Thank you so much for our fathers, our leader, our friend, and even, Lord God, salamat, Ginoo, sa imong gugma nga di kanamo isip among amahan. Salamat sa imuhang pagsakripisyo diri kanamo, Lord God. And this morning, Lord God, I pray that you would bless the message. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Be seated. Honoring the fathers. No? Honoring the fathers. Dahil sa kanta ganina, the father's love. No? Muna nga, ikaw, isip usa ka anak, no? Kung naapakuyog nimo ang imuhang ginikanan, treasure them. No? So dili kabuntagon mga igsoon, we express our gratitude. We express our appreciation to our fathers. No? The fathers, let us honor our fathers. The way to honor our fathers. Look at the Bible, may igsoon, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Wala ba mo kahibalo nga appeal di ay ni siya, no? Appeal di ay ni siya sa 10 Commandments. Nasulod di ay ni siya sa 10 Commandments. Honor thy father and thy mother. No? In Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. No? Honor thy father and thy mother, which is the commandment with promise. No? Marami mo ng Bible na igsoon, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land, which the Lord thy God giveth to thee. No? And this morning, mga igsoon, let's talk about the ways to honor our fathers. 3 things this morning's message, mga igsoon, the ways to honor our fathers. Number 1, the command to honor. There is a command. The Bible says, mga igsoon, sa text na itong ginabasa, honor thy father. It is a command. No? Dili, di ay ni basta-basta lang, mga igsoon. Honoring our father is a divine command, not a suggestion. No? Ang pagrespeto, ang pag-honor, ang pagtahod sa atong ginikanan, it is a divine command. It is not a suggestion. No? Muna mga igsoon, taas ang atong respeto sa atong ginikanan because we know their labor. Tanawa ra gud ang sacrifices sa imuhang ginikanan. Tanawa ra gud ang sacrifices sa imong papa. No? Their labor of sacrifice. Pasalamat mo mga igsoon, nagdako mo, you grow up na ang inyong papa kuyog pa ninyo. Nag-guide ninyo, naggabay ninyo. No? Daghang mga kabataan karon, daghang mga katawhan nagandoy. How I wish naapa akong papa. No? And then sometimes ato lang ibaliwala ang effort sa ato ang parents. Ato lang ibaliwala ang effort, ang labor, ang sacrifice sa atong mga father, sa atong mga papa. No? Mulang dinaingon mga igsoon hulata kung moabot ang panahon niya ikaw na po ang papa. Sometimes we cannot understand now. Ngano man, dili pa nato nga sabtan. Nganong istrikto man si Papa, nganong
Mao man ang ingon ni Papa, bawal ni, dili pwede, ngano daghan magayog bawal. Sometimes we cannot understand. No? And in fact, usay makaingon ganita na may paman ang amo, abay paman akong amigo nga walay papa. Hello. Di ba? Sometimes masina ta sa atong kaila, masina ta sa atong higala nga nagdako nga walay papa. Kay para nato murag free raman sila. Para nato murag libre raman sila. Pero pod mo kay balong nga nasina pod sila dito. Ha? My father died when I was 3 years old. I grew up under sa usa ka single mom. Namatod pa nila inatay. Natatay pa. No? Unya ako may pinakabunso. Nya ang gap na mo nga magsuon tag-upat 4 years, 5 years. So dili ka, murag dili nimo ma no? Muna I said to myself, mga igsoon, no? Someday when I become a father, I give my children the best. I give to my children ang tanan na ako ang gilunging sa usa ka amahan. No? Wala ba igsoon ginaingon na be thankful to God that your father is still with you. Huh? The ways to honor our fathers is the command. No? Honoring our fathers it is a divine command, not a suggestion. It is a divine command. Nga naman, nasulod siya sa 10 Commandments. Nasulod siya sa 10 kasugo. So which is importante kayo. No? The command to honor fathers is to respect them. Respect your father. Yes, our parents are not perfect. Yes, our fathers are not perfect. And sometimes they failed. Sometimes dati na time mga igsoon na fail sila. No? But that not mean na na-failure ang atong parents, na-fail ang ato ang papa, that not mean na mawala na lang ang ato ang respeto ng ato nila. No? They are not perfect. We are not perfect. Sometimes manggod ang word usahay nga atong madunggan gikan sa mga kabataan, di man kasabot si papa nako oy. Ang pangutana nakasabot ba pud ka sa imuhang papa? Ha? Ang matag ginikanan o matag amahan dunay nagkalain-lain nga experience sa ilahang pagkabatanon. Hello. Yes, right. Muna, sometimes dunay mga parents, dunay mga papa nga murag sobra sila ka stricto because giinana sila pagpadako. Doon na po'y mga ginikanan, doon na po'y mga papa nga murag luag ra kayo sila sa ilahang mga kabataan because giinana po sila pagpadako. No? Munang ang buhat diha mga igsoon is kung mo demand ka og understanding from your parents, especially children,
kung muniman ka og understanding from your fathers, try to understand also their situation. Try to understand also their position. Yeah? Because sometimes, baya, a father is only protecting their children. Wala man siguro yung ginikanan itong gusto ng ilang mga anak matungkawak sa kadaunan. Ha? Wala man siguro, di ba? Ha? Kaya na akong bata, gamay pa man na, pero I always monitor him. No? Kaysa ko nang ginaingon mga igsuon ay longing sa usa ka amahan. No? Ang ito ni mga bata na mo diri sa simbahan, I treat them as my own. No? Nga naman, being a family, minsan being a father is not only counting on blood related. No? I don't care, we are not blood related as long we are heart related, which is very important. No? Honor thy father and thy mother. The command to honor is to respect them. The command to honor is to respond to their instruction. The Bible says, mga igsoon, my son, give me thine heart. It means, mga igsoon, my son, no? Give me your full attention. My son, follow my instruction. No? Nga naman, mga igsoon, the best person nga atong sundon, the best person, mga igsoon, the best instruction that we need to follow is the instruction of our parents, is the instruction of our fathers. Kaysa ako nang ginaingon, mga igsoon, wala sila'y laing gihimo, wala sila'y laing gusto, kundili ang ato aragyong kaayuhan. No? Let us respond to their instruction. Pamitanan na mga papa nga usay, basta dili gani masunod ang ilahang instruction, masunod ang ilahang gusto diha nimo usay. Masuko ba yapon? Ano man? Because para nila ang imo ra yung kaayuhan mo ilahang giafton. Oh. Yung sa kaya tumunta maminaw sa itong barkada. Di ba? Kung maingon ang ato ang papa, dapat deporten na naka sa balay. Because they are thinking about our safety. Because mulagpas na ganit alas 10 tinggawas na sa mga kriminal. Sutian ka mo. Right. Ha? Ano na tinggawas sa mga tao nga walay disiplina sulod sa panimalay. Ha? Kaya ang usa ka ginikanan, labi na ang panimalay nga dunay disiplina, ang panimalay nga dunay balaod mga igsoon, dunay oras. Kunya, nay mga tao diha free raman. Diha? Nay mga kabataan karon diha, wala man nagunahuna og oras because in their own family, in their own household, there is no rules. There is no discipline. No? Ano kinsa man na permintinas gawas gatambay. Bakutan huy basit pagitaon kasi mo mama, di lang mangita nako. Hello? No? Pero ang panimalay nga dunay disiplina, ang panimalay nga dunay standard, nagpasabot mga igsuon, dunay oras.
Sa ako nang ginaingon, mugawas gani ka og sobra sa alas 10 pasado, kanang orasa dili na na inyo. Iyahan na sa mga kriminal. And you are one of them. No? Kung sa dating oras sa manggawas ang gawatan. Manggawas Lagla City. Kay balo pas lang nananaw, tanaw pagkagsuan Batang Quiapo. Ha? May pudas laman ni Ibe. Hindi na sila magawas ang mga orasa. Alas 10, kay balo sila, ga-cellphone pang tagbalay. So ari na naglamang gawas, alas 12, alauna, paingon na nga ito, pwerte ng hagok sa tagbalay. Nga sa pang-irok sa tagbalay, naghagok ang kapil. Sa ini among mga iro, ari man diri sulod matulog. Labi pa na ko bantay mo. Dapat dito mo sa gawas. Kung reklamo mo, ibugnaw ko na. No? The ways to honor our fathers, the command to honor. Respect them. Respond to their instruction. Recognize their God-given rule. No? Recognize their God-given rule. Our fathers, no? Gitagaan sila role sa Ginoo in Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, mga igsoon, si Adan, maoy unang gitagaan, maoy gitagaan og instruction sa Ginoo. So pasabot mga igsoon, doon na sila i-rule sa atong panimalay. Doon na sila i-rule sa ato ang kinabuhi. And that's rule. No? Wala lang na nag-i-appoint nila. Ako'y papadiriha. Ako'y masunod. Ako'y amahan. Ako'y dapat masunod. No! Dili na ingon anak. Kung dili, that kinds of rule is given by God. Basta-basta. Oh? Kung nakita po ng mga amahan, ato po ipakita nila na we are right to that rule. No? Di kayo, yun na po nato itong mga anak. Hindi ba na sayok mga igsoon? Na sometimes we consider also to their decision. But first and foremost, we father, we husband, we must act according to the rule that God given to us. Kami na nausahay, ay bata bangutan-on. Kinsay leader sa panimalay, si mama. Nga naman, di yun sila kadungog, numutingog si papa. Hello? No? Hindi akong bata, usay kasapad pa rin ako. Kung ako nagsabot itong asawa, ayaw, ako hindi na ito, ayaw dito ang papadungga. Once mga saba sa bata, o interrupt ka, kay mo pinsa ka, mulapan ka, ayaw din. Kaya kuya, pil ka na ka. Tabang ka mo luwa. Dagan ni mo kuya. Nga naman, dapat kita ng mga parents kabalo na. No? Kay balo na. Yes na may time, madala ka sa emosyon, di ba? Diba? Tama? Parents? Sometimes, di ba? Kaya nag-grabe ng imong emosyon, murag di over, ano na po ka ba? Sobra na po ba? No? Ayaw pag ito. Wait for the right time. Talk to your partner personally, privately. Don't let your children nga makadungog nga imo silang gilabanan. Because magdako na
nga ang huna-huna nila, mulaban bitaw to sa mama, mulaban bitaw to sa papa. If mong obserbaran, kung ikaw nga ginikanan, sige kaglaban sa imong anak, kunya padunggon nimo, inigabot sa panahon nga makasala imong anak kasaban asa dagan. No? Usay maghilak ka magpanglingi pag ganin nimo, di ba? Bata pa na ha, pero kay balo na sila, kinsay mulaban nila? Ha? Para ikaw stipot na doon na. Oh, di na kaya lakaw. Pagkauman, kamo na lang duwa. In private. Talk to them. Kamu pa'y magkauman. Kaya lisod mga igsoon. Kaya balo ka sa... Labi na ang mga kabataan karon. Ang mga kabataan karon, no? Hilig kay ni sila, no? Muas og simpati. Musik og simpati. Kunya ikaw nga ginikanan mo hatag ani kagambay ka simpatiya nila. Ha? Diha mo na ilang timanan, mauni ang weakness ni mama, mauni ang weakness ni papa. Hello. Batay. Di ba mauna kana na lang magperaminti nilang dipinsa. Why? Because that is your weakness. No? Kung nakita ng mga amahan, no? We must act according to the rule that God given us. Nga naman, dili sa ako nang ginaingon, dili man kita ang nagbuot. Kagustuhan ba nato kasi Adan may maunang buhat? Kagustuhan ba nato kasi Adan ang tagaag instruction sa Ginoo? Ha? Pero may mo tanaw, failure si Adan, ha? Una pa lang daan, failure si Adan. Because ang hitagaag instruction sa Ginoo si Adan. Yung sa diha, nagitintal sa bitin, gitintal sa serpent ang babae, no? Wala yun nakabatlong si Adan. Ako tanaw ito, na-starstruck siya ba? Sa kagwapa ni Eve. Muna yung weakness sa mga lalaki. Hello girls. Diba? Sabi nang namoy gusto sa inyong buhaton. Namoy gustong paliton. Namoy ganahan. Kung sa inyong buhaton, para sa inyong mga bana para mahatag. Ha? Lambing-lambing. Ay na. Makaliwat dito. Dalton na yun sa pagwapa na klaro kayo. Ano lang. Ha? We have a rule. Father, we have a rule. And that rule is God's given. Amen. No? The ways to honor our fathers, the command. Respect them. Respond to their instruction. Recognize their God-given role. And then, number 4, repay their care with gratitude. Huh? Repay their care with gratitude. Ato silang baslan. No? Atong baslan ang ilang kaayo, ang ilang pag-atiman nato, ang ilang pag-asikaso nato nga na ay pagpasalamat. Huh? So what kung tigulang na sila? So what kung wala na sila income? So ito na ako nakita sa Facebook mga igsoon, luoy yung kayo sa katigulang na babae, sa kainahan. No? Nanginabuhi na lang siya sa iyang kaugalingon tungod kay wala na yung anak na nikukup niya kay wala na siya income. Right. Kita Kristohan mong mantag, gitudluan mantag mayong pamatasan, gitudluan mantag kung saan magpasalamat, gitudluan mantag how to be grateful. Oh. Again, our parents is not perfect. Our father is not perfect. Our mother is not perfect. But we have a command.
God given us a command to honor. Repay. In Proverbs chapter 1 verse 8, the Bible says, mga igsoon, my son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. In Ephesians chapter 6 verse 1 and 2, the Bible says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ways to honor our fathers, the command, number 2. The conduct to honor. The conduct to honor. Let us honor them through the words. Respectful speech. Honor. What is our conduct? Unsay pamatasan nato pag-honor sa atong ginikanan? Honor through our words. Respectful speech. Always careful, mga igsoon. Kaya kini ba yung ato ang mga ginikanan? Musugot ang sa dili, labi na sa mga edad-edaran na. Ano na ba yan sila? Kanang maragit nila sensitive na ba yan kayo? Ako, experience ba kaya na ako? Because, ang akong mama, diri man yun sa ako, Di naman to siya kinaiya nga, ano lang. Alam mo na siya i-request niya, di ba, babalibaran mo, ano lang. Loran. Sa una may igsoon, sa okay pa to siya, naglagsik, makakuwang pa, Di man to makauli dito sa Pagdaan, og siya lang. Di man to kamamusakay. Ang iyang buhaton, magtaksi. Asa ka mangita na? Munang makakita ko lang niya mga kaliwat sa Pagdaan, yung munaog sa taksi, makayungkid, pertahan na din, gigataksi man. Sa una magtaksi ka, nagkaoy, di ba? Hindi basta-basta ng siguro nga itong naibawan ba? Pero karon kay uso naman na, grab, sa na over, di ba? Then, normal naman lang nato ang taxi. Parang na siya, dili ganahan dili. Then makadungog siya gamay lang ang pulong nga. Kuan? Ano na ito? Inani na ko ron. Kuan na muna ko kay ano naman, nagpabuhi naman lang ko. Anak nga word bitaw. Then ikaw po din taon nga bisa kung saon na nimo og may sa we must to respect them. Let us honor through our words. Pagpabilin ta ang ato ang tune. Slow when we face, when we talk our parents, especially to our father, to our mother. Uso naman doon ang pagtaas sa tingog. Yes. Uso na sa kalibutan. Yes, usahay, imo nang gibuhat sa imong barkada. Yes, imo nang gibuhat sa mga tao sa imong palibot. But please, don't do it to your parents. Don't do it to your father. Don't do it to your mother. Nga naman, wala tay katungod gumuisa ang atong tingog ngadto nila. Kung sa'y madunggan mo, kung makadungog kag mga kabataan, na sayon-sayon ra kayo nga nitubag-tubag sa ginikanan, itaas og tingog sa ginikanan, unsa isulti sa ginikanan, unsa mapil sa ginikanan. Unsay madunggan nato balik-balik. May na kay mo tubag-tubag, kung kadagko naman mo buko. Honor through our word, a respectful speech. Honor through our words, obedience and service. Yes! Doon ay panahon, mga igsoon, ikaw na ang breadwinner. Doon ay panahon, mga igsoon, na anak kay trabaho. Na ay panahon, mga igsoon, siguro, dako kag sweldo, i-compare sa imong parents. But listen
their roof and you are still under their leadership. Amen. So what? Kung ako nagsilbi. So what? Kung ikaw nagpakaon. Bot may pasabot, makonsider na na mo disrespect na kanila. Bot may pasabot, makonsider na na mo dishonor na kanila. No way. Ha? Wala, dili na lisensya mga igsoon. Ang imuhang pagka-professional, ang imuhang pagka maayong laki, ang imuhang pagka-dapog sweldo, ang imuhang pagka-breadwinner sa panimalay, dili na konsiderasyon nga kaya-kayahon na lang, dili na konsiderasyon, dili na lisensya to dishonor your parents, to dishonor your father, to disrespect your father. Still honor them through our words, obedience, and service. No? Kung gikinahanglan nga ato silang serbisyuhan, ato silang serbisyuhan. Muna akong gi-promise akong mama eh. Ako siya giingnan, you serve me. You care for me when I was a child. Now, when I am a grown man, it is my duty and responsibility to care and to serve you. Before ko mulakaw, manangit ko mulakaw sa ko, ibuli na ko. Siya man, may unang na kong makuanan. So, abot, sulod na ko diri, ako din siya nga to, musta ka diri? Nagtaon na ka? Before pa kumuha sa akong wife. Because she is the first woman in my life. Nya karon kay wala naman siya, ako lang anak. Narabilahan, na ako'y batasan ng ibataan ng mga pagkunin niya nga puhan. Dili gani ko mananghid niya ni Blakaw na ko, di yun naman nanghid. Di sa kung saan na ni mo puhan ako, di yun. Bisan gansa na mo diri. Kinalin, kaka-experience. Labi na, inig panglakaw niya, tulog ba na siya? Jadi niya makita, di bukadlo, makita na niya gagabi na, asa katagdo. Well, may on honoring our fathers through our works, obedience, and service. Honor through our witness, living a godly life that brings joy to our parents. Living a godly life that brings joy to our parents. Honor through our witness. In Proverbs chapter 23, 24 and 25. Proverbs chapter 23, verse 24 and 25. The father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. The father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth wise child shall have joy of him. Kalipay sa atong ginikanan. Makita nila ang ilang anak respetado, makita nila ang ilang mga anak usa ka tawo nga dunay honor mga igsoon, para sila they are so proud of it. No? We are proud of it. Walay ginikanan nga dili proud sa ilang mga anak. Amen. Labi nang musaksid ang ilang mga anak. Amen. Di ba? Dako kayo na nga kalipay nato ng mga ginikanan. Muna mga kabataan, let us honor our fathers through our witness. Let's live a godly life that bring joy to our parents. These verses teach that godly and wise children bring great joy to their parents. Nga ang mga kabataan nga nagkinabuhi, mga igsoon, nga usa ka Dios nun nga kinabuhi, dako kayo kalipay sa ginikanan. No? Kung sa may gusto dahil sa imong ginikanan, kanaa ka sa barkada, malipay ba imong mga ginikanan, ya kuyog-kuyog ka sa imong mga barkada,
Muadto ka sa lugar nga wala kay klarong padulungan. Kuyog nimo ang mga tao nga walay proper nga destinasyon, walay ambisyon sa kinabuhi, walay pangandoy sa kinabuhi, walay direction sa kinabuhi. Inana ba ang kalipay sa imong ginikanan? No. No. Kalipay sa atong ginikanan nga naa ka sa simbahan. Magdako ka sa simbahan. No? Magmatuto ka sa simbahan. The fathers of the righteous shall greatly rejoice. Parents are blessed and happy when their children live righteously before God. No? Kung ang atong mga kabataan nagdako sa katarong, labi na diha sa pagpangalagad sa Ginoo, dako kayo nagkalipay sa ginikanan. Di ba? Kaya naman, walay ginikanan nga malipay mga igsoon nga magdako ang iyang mga anak sa mga barumbado. Wala, oy. Kisa may ginikanan ni Ribe, malipay ka, ng imong anak, sudgawa sa prisuhan, sudgawa sa ospital, kay perminti lang dunggaban. Kaya ko na, malipay ka? Ili, oy. No? Pero doon ay tayo mga igsoon nga may tabo na sa ato ang mga kabataan. No? Kung mabot pa ng time nga inana ang sitwasyon sa atong kabataan, sultihan ti ka, amahan. Sultihan ti ka, tinahan, ginikanan. No? Our duty to our children is to support them. No? To secure them. To assure them that we are always in their side. Not in a toleration manner, but in discipline, in guidance. Ha? Dili atong duty to judge them. I-judge na sila sa mga tao eh. I-condemn na sila sa mga tao eh. So ito ipakita nila na naarata, nakaalalay nila. Dili sa daotang binuhatan nila, kundi dili diha sa kinarong. Ha? He that begetteth a wise child shall have joy of him. A wise child who fears God and obeys His word become a source of joy, not sorrow. The father and the mother shall be glad. Children should live in a way that honors both father and mother. Colossians chapter 3 verse 20, the Bible says, children, obey your parents in all things, for this is well pleasing unto the Lord. No? Gusto ka malipay ang Ginoo? Obey your parents. Obey your father. Obey your mother. Then the Lord will bless us. Number 3. No? The ways to honor our fathers. The command to honor, the conduct to honor, and then lastly, the compensation of honor. So, dunay bayad, dunay bugti, dunay repayment kung atong i-honor ang atong ang parents. So, dili lang di ini nga honor-honor lang. Hello? Dunay compensation. Compensation of honor. No? In Exodus chapter 20 verse 12, that thy days may belong upon the land. Notice the word. No? Sa atong text mga igsoon. Naingon diha mga igsoon. No? Exodus chapter 20 verse 12. And notice the word. That thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. Oh. Para ang inang imong kinabuhi mo taas. Bahala bubog lawas, batataas o kinabuhi. Amen. Right, amen. Amen. Huh? The compensation of honor, that thy days may belong upon the land. God promised a blessing for those who honor their parents. Iyo po. No, ang Ginoo ba ya mga igsoon kung mo promise mga igsoon, i-fulfill ba ya sa Ginoo? Amen. Oh? Lahi ra ba ya nato nga mga tao? Because nature naman sa tao mga igsoon, kasi makalimot ba ya ta? Pabila ako kung musaan ko, hindi gud ako daghanot. No, kay may ako masipyat ko at least usara ako ang nasipyat. Di ba? Kunang ayaw palabig saan. Ha? Kunang kamo mga young people, ang mga boys, ayaw naghana ninyo ang gisaran.
usaray sa ari. At least kung mapakyas, usaray mo tulisok nimo. Hello? Eh kung daghanon magudi mo, daghan mo tulisok mo eh. Oh. Walang careful ta. That days may belong upon the Lord God's promise of blessing for those who honor their parents. Honor brings stability, favor, and a testimony of obedience. No? When I son, honoring brings stability, favor, and a testimony of obedience. Compensation for honoring fathers, prolonged days. No? That thy days may belong upon the land. Taas nga kinabuhi. Mabila na mga igsoon, kung imo i-compare, nga naman kani adto, nga naman purti man tag-asa sa ilahang mga edad kani adto. Because of this. Amen. Because of this promise. Tanawa ra gud mga bata nga masinupakon sa ginikanan. Tanawa ra gud mga bata nga disrespectful sa ilahang ginikanan. Tanawa. Huh? So again, they never grow old, they die young. Ha? Matinumanon kasi mong gusto, di yun pagdugay mo ang kinabuhi. Pinakataas siguro, 40. No? Kata kung kaabot ka 40. This is the promise of God. Prolonged days. And not only that, prosperous dwelling. Huh? In Ephesians chapter 6 verse 2 and 3, that it may be well with thee. Notice the word. That it may be well with thee. The prosperous dwelling. Ang mga kabataan nga matinumanon sa ginikanan nagkinabuhi na prosperous nga kinabuhi. Ngano ba? Tunglo ba yan sa kabataan ang pag-disrespect, ang pag-dishonor sa ginikanan? So why yun naman? Wala pa ko kita ang mga kabataan nga nag-dishonor, nag-disrespect sa ilang ginikanan nga niya sinso. Diba? Kay matod pa nila mga igsoon, bisan pa kuno og dugmo ko ng atong bukog di kabaos nila. Sinuotan ko. No? Kana lang pagpadako sa imo ang bukog. Oh. Pero sa ako man, di man bukog ang nidako. Ang ulo man. Wala ginaingon, di pa eskwela para makatpon. Sa dihan ang nag-graduar na, nakakurso na, nakatrabaho na. Mura naman ako'y nakatunan. Hello? Dapat dinitay mo na anak. Una-una asa. Dili ka moabot sa imong imutangan ka nun without that. Ha? And then last, promise delight. The joy and satisfaction that come from obeying God's command and receiving His approval. No? Promise delight. Promisa sa kalipay mga igsoon. Magbalipayon ta. Kontento ka sa kinabuhi. Girespeto ka sa imong ginikanan. No? Wala pinaka-importante mga igsoon. Nga magkinabuhi ta nga dunay ang promisa sa Ginoo, magmalipayon. Makabot na to ang atong pangandoy. Why? Because we have parents nga mo push na to always. Because we are honoring them. Because we are respecting
But if you are dishonoring your parents, or if you are disrespecting your fathers, mga igsoon, di mo may ganahan mo support mo? Ha? Kaya nigabot ni mo sa panimalay, imuhan lang piraminting. Hasta pa imong ginikanan, subuon pa nimo. Wala problema kung mamalihok. Wala problema. Pero sa hay ka lang, hindi naman mo pamalihok. Kaman na ba? Sugo na. Na? Muna itong bantayan. We must to be careful on that. Wala sa'yo, makapalihog kung maglabas akong kuhan, uniform. Ay wala naman ko yurag, ako nang isulog, hindi ka uma. Wala problema na. Yung nga, ma, labhito akong kuhan, ma, gabiton man na ako, bantay lagi, nigulit ako, di ba? Suway. Kaya gulit ni mo, ugdaw na na. Huh? Pero na yung mga kabataan mo na, ha? Again, wala problema na. Manghangyo ka sa itong ginikanan. Don't use a tune that command them. Because we have no rights to do it. Kato si mama, ano pa to, lagsik pa to. Tabang-tabang to na mo dira sa balay. Maghugas sa plato, maglungag, yana. Pero voluntary na niya. Kaya kung imo tong suguon, anaon din ka. Kadako ko din mo suguon. Sa liko na imong bukog, manugo na mga kanako. Ano? Muna nga I grew up mga igsoon nga dunay respeto sa mga maguwang na kabilang because my mother taught me. And not only my mother taught me, even my Bible taught me to do so. Gustuhan nun man ta. Wala man ta gitudluan diri sa simbahan o pagkaway batasan. No? Gitudluan man ta diri og respeto, gitudluan man ta diri o pagka grateful. No? Mura na igsoon ini nga kabuntagon, let us honor our father. Their love, their labor, and even their leadership. Huh? Being a father is not easy. Yes. Bata pa man ang ako ang anak. But I saw a lot of fathers. How they make sacrifice for themselves. For their children to live a better life. Huh? Anang, na, kamo nga mga anak. When was the last time nga nakita ninyo ang inyong ginikanan nga nag-relax lang? Ha? Sometimes wala. Makita na ito permintis sa mga ginikanan, sa mga papa. Ang adlaw himuong gabi, ang gabi himuong adlaw. No? Para lang makatag ang ato ang Panginoon. Kasi diha nga way mga igsoon, inuhol na nato sila pag disrespect. Inuhol na nato sila pag dishonor. Shame on you. Ha? Someday, you will be understand. Someday, kung maabot ang panahon, mahimo na po kang amahan, you will understand how our fathers live.
let us honor our fathers. Let's pray. Most